At sila mismo ginagamit nilang batayan itong resulta na ito ng SWS. Ano ha? Malaki daw po ang kaibahan noon. Samantalang ang mga anti-Duterte na politiko at mga commentator ang sinamantala daw po, sinamantala ng mga anti-Duterte na politiko at mga commentator ang peking SWS report. Peke! Ayoko sa peke. May kantang ganyan eh. Ayoko sa peke. Peke, peke, peke. Di ba? Totoo. Sinakyan, actually, sa totoo lang kapatid, hindi lamang po nila sinakyan yan. Inano pa po nila, fake news na nga, ipinake news pa nila. Kasi 41% lang yung binabalita ng medyang bayaran. Sila, sinasabi nila, majority. Lintik yan, fake news na nga yung binalita ng media, magpe-fake news pa ito mga politiko at mga komentator, lalo na yung mga tangang loyalistang vlogger. Sa bagay, mga nagbebenta lang kasi yan sa kanto ng droga dati, biglang ginawang vlogger, binayaran, kaya tuloy yung paliwanag, tatanga-tanga. Pasensya na po, pero katotohanan po yan eh. Yang mga vlogger na loyalista, mga dating nagbebenta lang yan sa kanto ng shabu eh. Tapos, nabayaran, pinagtanggol na yung kanilang amo. Tanong ninyo kung sino yung nagbabayad. Hindi ko sasabihin. Yung madalas nilang purihin. Ano ha? Ako sa tingin ko yung hindi peke yung report kundi peke yung yung presentation. Yung presentation. Tama. Ay, di ba? Sa isa pong interview, sinabi pa ng dating Senadora Laila de Lima. Nako! Sumusunod. Ayan na. Let's call a spade a spade. Aba. Ayun pa yung Tawagin drama. na. Sa mga sugalor lang may alam yan eh. Ay, naku! Ano ba yung spade? Yung baraha? Pala yan. Gago! Ito ate. Grabe yung banat mo, sir! Pasok! Ika nga! Mga sugarol lang ang may alam niya. Hindi naman siguro madyong dyan kasi wala na. May spade ba sa madyong? Sorry, di ako nagmamadyong. Ang alam ko lang may spade, yung barbaraha. Natutungkulan niya yung survey. Yung survey. Survey yan. Ano sabi niya? But that number of rallies, yung tinutukoy dito, yung yung rally na. Sinabi ba? Ano sabi? But that number of rallies for Sara isn't bigger than the 41% of the population that the news, that the SWS reported, want the impeached to push through. Tingnan natin dyan, ha? Kung tama yung sinasabi niya. 41% of the population. Tama. Hindi, respondent lang. Kasi parang, ayun daw, yan ang kumakatawan natin sa kabuuan ng bansa. Parang ganun. Mamaya, sundan natin siya dyan. Mamaya, panggeno niya. Naku po, mayari ka ngayon, De Lima. Niyayari ka ng INC ngayon. Kasi ikaw dami mong daldal eh. Yung bunganga mo, kung ano-ano sinasabi na let's call spade. Tapos kesyo may sasabihin ka pang hindi majority. At ang majority, taong bayan na nagsasabing gusto na impeachment. Madam, ako may tanong lang. Tanong lang ho ito. Paano ho kayo naging abogado kung mahina kayo sa mathematics? Hindi ako, nagtatanong lang naman po ako. A democracy. And the 41% representing tens of millions of Filipinos, according to the SWS poll, Ano sabi niya? is the majority Oy! beating the minority of rally attendees. Nako! Ang sinasabi niya, Ano? majority. Majority. Okay. Ibig sabihin na majority. Pag sinabi mo majority, lagpas sa kalahati. Kaya nga majority. Okay? Kasi pag sinabi mong kalahati, equal. Less than kalahati, minority. Which is 41%. Hindi pa yung kabuuan, ha? Ang tunay na kabuuan is 19% lang. So, ibig sabihin, fake news siyang pahayag ni De Lima na majority. O, di ba?
Yan ang problema sa iyo, madam. Huwag ka na kasi makisawsaw, wala ka namang alam. Tuloy. Yes. Binibit ang minority. Yes. Ay. Pero, ma'am, kailan ano yan? naging majority yung 41%? Nako! 100% ang, di ba? Oo. Hindi lang yun, sir. Doon sa 100% na tinanong, ang kalahati nun, yung 41%, hindi yun lang ang may alam. Doon sa 41%, ilang percent lang ang may gustong ipa-impeach. So in other words, 19% nga lang, sabi nga ni Bobby Tiglao. Naku po, ano majority doon? Ewan ko sa inyo. Ikaw ba, matino ka dyan? Oo. Anong majority ng 100%? Dapat 51. Tama, mali. Siyempre. Opo, Kasi siyempre. 50-50 yan. 50-50. Hospital ang tuloy mo yan. Ewan ko kung saan nag-aral ng mathematics, ha? Naku, grabe. Saan ka daw ba nag-aral ng mathematics? Sa Sabay University? Ha? Gago! Naku, patay tayo dyan. Ating senadora, ang Ano pa? bilang ng mga dumalo sa National Rally for Peace ay mas malaki. Mas malaki anya yung 41% na populasyon na ayon po sa SWS ay sumusuporta sa impeachment. Yeah. Nako! Mantakin mo yan. Ano ba? Demokrasya anya tayo. At ang 41% na kumakatawan sa milyon-milyong Pilipino, Majority? ayon po sa SWS survey ay mayoryang humihigit sa minorya na dumalo daw po sa rally. Yan ang Nako. problema sa atin. Yan. Pagka taliwas na sa posisyon natin ang katotohanan, Nako. binabaluktot na natin ang mga kahulugan ng mga salita. Nako. Saan ka nakakita ng majority na 41% lang? Halimbawa, Jen, bumili tayo ng pizza. Oo. Akin yung majority dyan, ha? Oo. O ayan, 41 lang sa'yo. Pag-aaway kayo, di ba? Pizza pie ba yan? Favorite ko din yan, pizza pie. Kung bumili ito ng stocks, yung shares ng business, tapos sa magbobotohan. akin yung 40, ako majority ha. Oo, siya naman susunod. Hindi po pwede. Ay, Nako. nako. Kung susundin natin, sabi pa ni Ginoong Bubitig lang natin ha, Yan. kung susundin natin ng lohika po ni Dilima, hindi na natin kailangan magsagawa ng Eleksyon. ng mahalagang eleksyon. Bakit? Kailangan na lamang ayon natin gumawa ng survey. Totoo yun. Mag-survey na lang tayo. At doon, lilitaw kung sino ang... Anong kagustuhan ng mayor niya, Ayun, di ba? oo. Sa kahalintulad na wala daw pong katuturang argumento, Yan pa. ipinakita ng paminsan-minsang kolumnista. Paminsan-minsan. Huwag nang banggitin yung pangalan. Yun na nga. Mga may mababasa nyo naman. Doon sa artikulo, kayo na lang ang magbasa. No, ha? Sino yun? Sino yun? Sa Facebook. Yes. Anong nakalagay? Sa Facebook. Oo. Ang kanyang Pinost. si Bobby Tiglao may sabi yung post daw po nung taong binabanggit niya, Na nagsasabing siya ay expert. ayan, ang kanya daw pong kamangmangan Nako! sa katangian Nako! ng opinion poll na pangunahing kasangkapan sa political science na sinasabi niyang linya ng kanyang pagkadalubhasa. Expert Nako! daw siya dyan. Oho. Expert Pero sabi daw. ni Bobby Tiglao, Oho. mukhang Lumilitaw niya ang kanyang kamangmangan. ignorance. Nako, patay tayo. Ano daw yung nilagay ba? Sabi daw nung post na Facebook fact. More than 40% of Filipinos support impeachment of BP Sara. That's tens of millions of folks. Naku, sino kaya yan? Sino ba yan? Malinaw daw, ayon kay Ginoong Bobby Tiglao, na hindi alam na nagpapakilalang political scientist ang kaibahan sa pagitan ng theoretical tool Nako. para po sa pagtatantya Nako. ng suportang politikal. Statistics kasi yun. Yes. Ang mga survey at ang aktual na pangyayari na pinatunayan daw po ng 1.8 million na nakilahok sa National Rally for Peace na pinangunahan po ng Iglesia ni Cristo. Nako. Una, ang isyong iniharap ng SWS sa mga respondents para bigyan nila ng kanilang opinyon. Yun pong impeachment. At isang hindi karaniwang usapin para sa karamihan ng mga Pilipino at isa na wala nga silang sapat na kaalaman. Oo nga naman, di ba? Kahit na natukoy daw po ng SWS na
53% ng mga respondents ang walang alam sa impeachment laban po kay BP Sara. Nagpatuloy pa rin ng SWS sa paggawa ng survey at sadyang iniba ang datos para palabasin. Binaluktot Opo. yung data. Para palabasin na malaking bilang ng mga Pilipino na nagnanais na ma-impeach si BP Sara. Nako! Ang isang may prinsipyong tagakuha ng survey ay hindi daw po magpapatuloy sa survey kapag nalaman niyang karamihan sa mga kinausap niya ay walang alam sa issue ng kanyang tinatalakay. Ayun yan. Nako! Ang sinasabi natin dito. Patay tayo dyan. Halimbawa lang, ang kahalintulad niya, halimbawa, nag-survey ka Oo. tungkol sa eleksyon. Ha? Oo. Ang sabi ng 53%, hindi sila botante. Itutuloy. Magiging kapanipaniwala pa ba yung survey mo? Tapos sa tanungin mo, sino iboboto mo? Hindi nga ako butante. Ay, nako. Kita niyo yung example nilang ganda nun, ha? Hindi nga siya butante, bakit siya kasali doon sa sasagot? Hindi, sabihin, ito kasi sinasabi dito doon sa survey, 53% hindi nila alam yung impeachment. So, out sila doon sa usapan. 47% lang ang may alam tungkol sa impeachment. At doon sa 47%, 41% lang ang nagsasabing gusto nila ma-impeach. Sino ba itong tinutukoy ni Bobby Tiglao na hindi pinangalanan nitong dalawa dahil ayaw nilang pasikatin? Pasisikatin ko. Kasi itong tao na ito, naggagaling-galingan lagi ito. Alam mo, sabi ko na sa inyo to speaking in English is not the determination if you are bright or you are not bright. Marami dyan nag-i-English-Englishan lang pero they are not really bright. Sometimes they are stupid. Eto, merong humirit. Ito yung nakita ko sa post ni Bobby Tiglao. Ewan ko kung ito yung sinasabi niya. Minsan nagmamagaling na susulat-sulat, wala namang alam. Hindi kaya nag-chat GPT lang yan, Sir Bobby Tiglao. Ito po yung nabanggit ni Sir Bobby Tiglao sa kanyang article. Ayan. Si Hey Darian. Si Hey Darian pala, what do you expect? More than 40% of Filipinos support impeachment of BP Sara Duterte. That's 10 of millions of folks. Ang bihira talaga. Hoy! Bobby Tiglao, Richard Hey Darian. Sinupla ka ni Bobby Tiglao. Mahinang nila lang ka kasi, huwag ka na nangingialam sa mga matatalino. Nagmamagaling ka Kung ako sa iyo, maghanap ka na lang ng ayoko. Mag-usap na lang kayo ni Mark. Magkalibel kayo. Go! Ituloy natin to. Kabe, nakakatuwa itong dalawang to. Dito, 53% na ang sabi, hindi namin alam yung impeachment na yan. nga. Pipilitin mong sumuporta, di ba? Sige, susuportahan mo ba o hindi? Ganon? Hindi nga nila alam parang nung nag-survey kay Kong Dante. Yun ba? Di ba? Sino sa mga taong ito ang iboboto mong senador? Tapos tuwang-tuwa sila. Nakita nyo? Hindi lumalabas ang pangalan ni Kong Dante Marcoleta dyan? Paano lalabas? Wala sa pagpipilian, di ba? Grabe. Mga ulul. Gago! Ganun pala kayo. Alam mo, yung survey na yan, huwag kayo nagpapaniwala dyan. Mind conditioning lang ang survey. Huwag kayo nagpapaniwala dyan sa mga, lalo na mga bayarang survey. Naku po, patay tayo dyan. Ang dami niyan. Ayun ang distorted survey. Papipiliin mo kung sino yung bobotong tapos yung taong... Yes. Di ba? Tapos sasabihin mo, nung hindi lumabas ang pangalan, kita mo, hindi lumalabas ang pangalan mo sa survey. Paano lalabas hindi mo sinama? Kung sinama nyo nga yung pangalan ko baka may gusto pa dyan tumakbo ako Tumakbo ako sa Japan. Di ba? Di ba lalong higit na katawa-tawa yung isa? Hindi na sinama yung pangalan niya, lumalabas na number 24 pa rin. Di ba? Basihan mo nung... Di ba? Wala sa listahan. Wala ka na sa listahan. Pero nilagay sa ranking. Wala sa hulog, ang tawag dyan. Ilagay mo dyan, pangalan ni John Subarjaga, ha? O hindi tumatakbo yan, pero gusto ko ilagay mo dyan. Grabe, Di ba?
Eh di, kung gano'n ang tanatanong mo, sabi ni Ginoong Tiglao, huwag mo na ituloy yan. Mukhang mali ang magiging resulta ng Mali survey nga, mo. Hindi Correct. scientific. Oo. Kasi hindi nila alam eh. Tinatanong nga. mo ang isang tao sa bagay na hindi niya alam, eh de, parang nahuhula lang yan, di ba? Oo, correct. Bibili ka ba ng sabon? Ano yung sabon? Saan Hindi ginagamit yan? Basta lagay mo, bibili ka. Oo. Bibili ka bang shampoo? Ganun katanga yung mga nag-i-interpret niyang survey. Kawawa talaga sila eh. Mantakin mo, hindi nila alam yung 41% na sinasabi na yun, eh doon lang sa kalahati yun o sa less than kalahati. Mantakin, naintindihan ninyo, mga kababayan? Doon sa tinanong, 47% lang ang nagsabing alam namin niyang impeachment. At doon sa 47% lang ang nagsasabi 41% na gusto namin yung impeachment. So sa matotal, sabi nga ni Bobby Tiglao, tinutal niya, 19% lang ang nagsasabi doon sa totality na tinanong, ang may sabing gusto nila na ma-impeach si BP Sara Duterte. O, di ba mga gago kayo? Gago! Ayun. Ba't ako bibili shampoo? Hindi ako nagsashampoo. Hindi nga niya alam eh, di ba? Oo. Hinala ko, sabi pa ni Ginong Tiglao, Nelson, hinala ko ay sinantabi na ng SWS ang professional ethics nito. Nako. Dahil malamang na ipinaliwanag naman ng strat-based na kailangan ng naturang survey bago magsara ang Kongreso Nako. para po sa holiday break nitong Disyembre. Nako po. Malinaw na minadali ang proseso. Yan Tapos? ang sinasabi natin. Bakit nga ba minadali yung ano na yan? Survey? Ginawa po kasi ang survey, ito mula December 12 hanggang 18. Oo. At inilabas naman ito ng ADR Strat-Based January 7. Nako. Oo. Nilabas nila yan January 7 Oo. kasi magrarally na. Pero yan, nasa kanila na yan, Jen. Totoo. At ipinupus na nila yan dun sa mga gusto nilang isulong yung impeachment. Paniwala. Oo. Kasi Correct, correct. yun ang pinakalayunin, no? Oo. Na sinabi ng Pangulong Bongbong ayaw ko ng impeachment. Di ba ang Iglesia ni Cristo ay naghanda para suportahan yung opinion ng Pangulo? Ay, kaya para masawata, Yun. mahal na Pangulo, huwag kang maniwala dyan sa magrarally na yan. Ito, Mas maraming resulta mga ng- Pilipino ang pabor na Nako, mukhang ginamit nila daw yon para paniwalain ng presidente natin na, ito, maniwala ka dito, 41% ang may gusto ng pa-impeach. Nako po, patay tayo dyan. Ginagago nyo yung presidente. Baka mamaya gumawa ng hakbang yan para ipa-impeach. Buti na lang, hindi naniwala sa inyo at nagbigay ng statement. Yan tuloy ang kinatigan ng INC. At sinabing, sinusuportahan namin ang pahayag ng ating presidente na hindi i-impeach si BP Sara Duterte, ha? Siguro, alam mo, ito hinala ko, they're really trying to convince the president na, i-impeach si BP Sara Duterte. Sa tingin ko, yun ang dahilan. ayaw dun sa ano mo, dun sa sinabi mo na wag ituloy impeachment, ayaw nila dun. Mas marami, majority. Ang tanong ko din, napaniwala kaya nilang Pangulo doon? Mukhang hindi. Naku, yun ang tanong dyan, kung napaniwala nila ang Pangulo. Ganun Hindi ba? nila, kasi Jen, ang Pangulo, una, may mga May bumabasa ng numero yan eh. matatalino. Oo. Sabihan mo naman bang, mahal na Pangulo, majority ng Pinoy gusto impeachment. Gano'ng karami yan? Gano'ng karami? 41%. Baka mabatukan ka. Paano naging majority 41%? Kung ako Pangulo, nasa sapatos ng Pangulo, gusto mong papulahin ko yung batok mo. Gusto mong papulahin ko yung At batok tapos mo. habang sinasabi yun, nanonood siya nung National Rally for Peace, nakita niya, aanhin mo naman yung survey dyan kung... Yan ba ang minority? Sabihin mo, yan ba yung minority? Halika nga. Hindi, alam mo, yung mga nakapaligid kay Pangulo, ipakita ninyo yung rally ng INC. Kasi alam nyo, it speaks so much. Hindi lang sa Metro Manila eh. Kahit sa iba't ibang lugar, wag nyo itago sa presidente. Tinatago ng mga animal eh. Yung tunay na damdamin ng mga Pilipino. Mapapahamak. Alam mo, ito lang Mr. President, yung mga nakapaligid sa'yo na bumubulong-bulong sa'yo na hindi, majority gusto nila na matanggal si BP Sara Duterte. Alam mo, walang malasakit sa inyo. Yung mga nagsasabi na yun. Alam mo kung bakit? Pag naniwala kayo at gumawa kayo ng hakbang, hindi nyo pala alam, sobrang dami na sumusuporta kay BP Sara Duterte, baka mapababa lalo kayo
kinauupuan ninyo. Kaya huwag kayong maniwala doon. Dapat talagang pag-aralan ninyo yung mga lumalabas sa mainstream media, pag-aralan ninyo yung mga bukang bibig na mga amuyong ninyo dyan. Kasi napapahama kayo niyan. Mabuti hindi siya nakinig at tuloy-tuloy ang statement niya, sinasabi niyang ayaw niya ng impeachment. Kasi kung nakinig siya, pina-impeach, pumasok sa Senado, abay baka lalong magalit ang taong bayan. Mantakin mo 19% lang ang may gustong pa-impeach. Paano yung iba? Tapos malalaman pa nila pagdating sa Senado. Kunwari, natuloy siya, naipasa sa Senado yung impeachment. Diyan, hindi na pwede yung katulad ng ginagawa ng mga quadcom na tinatarantado nila yung investigasyon. Pagdating sa Senado, it's real court. Magiging magiging court na ho yan. Ang lupit ho niyan. Naku, kaya sabi ko sa inyo, buti hindi kayo naniwala dahil mapapahamak talaga kayo. Mapapaaga ang baba ninyo sa posisyon pagka nagyari. Kaya huwag kayo nagpapaniwala ho dyan. Naku, gusto lang kayong ipahamak ng mga nakapaligid sa inyo. Yan ang katotohanan dyan, sir. Naku po. Ano pa sabi? Ito pa, ituloy ko yung sinasabi ni Ginoong Bobby Tiglaw. Kung pagbobotohan ang impeachment, tuloy ko, ayon mismo. Yan yung motibo. Ayon mismo sa SWS report, ang Strat-based consultancy ang naghanda ng naturang survey. Nako, sino ba yan? Sino ba yan? Kung pagbobotohan ang impeachment complaint ngayong Pebrero lamang, hinaharap nito ang posibilidad na mabasura dahil magiging abala na rin ang Kongreso sa halalan sa Mayo. Nako. So, wala nang panahon. Wala nang panahon. Wala na. Wala susulong. Nako. Ang problema, ginawa nila yung survey December 12, inilabas para bagang bagong-bago January 7. Kasi meron na namang pagkilos. Yes. Kung ngayon na sila nag-survey ng January 7, baka sabi ng tao, mag-impeachment pa ba? Mag-election na? Wala ng tao, di ba? Yun nga. Wala na yung mga mababatas. Ito pa, Jen. Ha? 53% walang alam, di ba? Nung nag-survey sila, 53%. Ngayong napanood nila yung rally. Nako. At napanood nila yung mga paliwanag. Nako. Ayun. Yun. Ano ang sasabihin ng 53%? Yun. Ayun na nga, Kasi Jack, magkakaroon na sila ng kaalaman eh. Magkakaroon sila ng kaalaman. Magkakaroon na ng sapat na kabatiran eh. Tama. Nakasama pa yung survey dahil, ganyan ba? Ano bang nangyari? Ano bang, ngayon, nalaman na nila na yung palang rule of law ay ayaw ipatupad. Diyan, gustong madaliin. Nako. Tinatanong ko nga kasi alam mo, nasa sa survey ito, totohanan lang. Minsan malaki din ang factor kung paano mo inihana yung tanong para sumagot yung respondents. Tama. Di ba? Halimbawa, kung ako magtatanong, ito sa ating i-analyze nyo lang po. Halimbawa, ang tanong sa survey, kung ako ay nagtanong, kung halimbawa ito, hindi ko sinabing ganito yung tanong, kung mapapatunayang nagkasala si BP Inday Sara, payag ka bang ma-impeach siya? Anong sagot mo? Oo. Kasi napatunayan eh. Napatunayan nagkasala. Ako man. Di ba? At ang ating mga kababayan siguro nakikinig eh. Kung mapatunayang nagkasala si BP Inday Sara, payag ka bang ma-impeach siya? Nako. Oo naman po. Napatunayan na pala nagkasala eh. Nakita nyo na? It's the way of questioning kung ikaw ay sasang-ayon sa impeachment. Baka ganyan nga ang nangyari. Ang ganda ng example nito ni Sir. Palakpakan natin. Hindi, maganda example. Paano kung ang tanong ganyan? Kung napatunayan na nagkasala si BP Sara Duterte, dapat ba siya ma-impeach? Sasagot ka, oo. Ilagay ka namin sa pro-impeachment. Tarantado, di ba? Tama, mali. Baka nga yung sumagot ng 19% doon sa pangkalahatang nagtinanong, baka nga yung 19%, yan ang tanong sa kanila eh. Sang-ayon ka ba na kung sakaling mapatunayan na nagkasala si BP Sara Duterte na ma-impeach? Oo, sang-ayon ako. Nagkasala eh. Di nailagay ka ngayon doon sa pro-impeachment. Kaya mga kababayan, ano yan? Mind conditioning talaga. Napakahalata. Di ba? Pero mamaya, Jen, babasahin natin kung ano yung mga itinanong. Meron ba? Meron ba? Sige. Nakuha ko yung mga tanong. Tutuloy ko to. Tuloy ko na ito. Ako naman, naisip ko lang kung Depende nga sa tanong. Kung halimbawang ang sabong ito'y mabula. Bibilhin mo ba? Ito ba ang bibilhin mo? Ang galing talaga ni Sir. Siyempre.
Pero ang tanong, mabula ba talaga? Ay, opo. Sapagkat ang gusto ko yung sabon, mabulang-mabula eh. Talo na yung isang brand. Oo nga. Kung ang sabong ito'y nakapagpapaputi at nakapagpakinis ng kutis, May kondisyon agad. bibilihin mo ba ang sabong ito? Nakaw! Di ba? Naku po. Ano pa sabi ni Ito pa, Bubi? tuloy ko pa sinasabi ni Ginoong Bubi Tiglaw, ano ha? Sige. Sakaling ganyan daw po ang mangyari, lahat ng enerhiya at pondo na posibleng inabot ng bilyon-bilyon ng piso ng Marcos Romualdez na ginamit para pagalawin ang Kamara at ipatupad daw po ang prosecution ni Sara Duterte ay mauuwi sa wala. No, ha? Posible rin na ang tanong ng SWS sa mga respondents nito ay hindi man lang nabasa. Yun daw po ang kanyang binabanggit. Ha? May 200 salita ang tanong at ang bersyon nitong nasa Pilipino ay mahirap basahin ni numan. Nako. Ganon? Grabe. Posibleng lumutang na ang isip ng respondent sa loob lang ng 50 segundo mula nang siya'y kausapin para po sa survey. So yung actual na pangyayari kung saan nga naman ay tinatanong. Possible din nagmamadali yung tinatanong mo. Correct. Ito po binabasa namin ha, tinagalog na namin yung artikulo ni Ginoong Bobby Tiglaw para sa higit na kabatir ng ating mga kababayan. Baka magtataka sila, ba't binabasa na dyan Tagalog? Binabasa ko ito English. No, iniliwat na po namin sa pagkakatagalog sa abot kaya ni Kuya Lawrence. Posible anyang lumutang na ang isip ng respondent sa loob lamang ng 50 segundo mula nang siya'y kausapin para po sa survey. Ibig sabihin, lutang na yung isip. May laman at kinikilingan ng karamihan ng mga tanong. Yun. Loaded daw, loaded. Yung question. Loaded. Tanong bagay na hindi ginagawa ng mga lehitimong pollster. Binabalangkas ang mga tanong sa paraang ipinalalagay na nakagawa nga si BP Sara ng krimen. Nako. Na maaari lamang niyang panagutan sa pamamagitan ng isang impeachment trial. Nako. At tama pala yung nilimbawa kong tanong. Ano? Kabilang sa mga tanong, maniwala man kayo o hindi, ay tungkol sa extrajudicial killing sa Davao noong Mayor pa si Sara Duterte ng naturang lugar. Nako. Nariyan din ang tungkol sa ill-gotten wealth at ang kanyang pagpunta sa Germany habang naharap ang bansa sa isang malaking bagyo. Kabigo ang kondinahin ang agresyong China sa West Philippine Sea at ang pagbabanta umano niya na patayin ng Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker of the House Martin Romualdez. Dahil daw po sa lalim ng tanong tulad ng tungkol sa West Philippine Sea o confidential funds na posibleng hindi alam na maraming Pilipino, kakailanganin po ng ilang oras ng pagpapaliwanag ng mga tauhan ng SWS. Ayun! Ayan. Yan yung mga tanong dyan, ha? Ay, ito ba? Oo. Isa yan sa bahagi ng tanong na ang pinapaliwanag dito, alin dito sa mga kasong ito ang magiging dahilan para maging basihan para sa impeachment. So parang sinabi mo na ito yung mga kasalanan. Pumili ka rito kung alin ang ibabato natin. Grabe, no? Yun. Hindi nila hala ni Ginong Tiglaw, no? Grabe. Yan, binabanggit niya, pero yung detalye, ito. Ayun. Kaya kung nagsabi, number 1 na nagsabi, dapat yung unexplained kasi nandun eh. At saka kung ganito ang tanong, ba kinakailangan na niyang may paliwanag sa tao ito na tatanungin mo? Meron doon pa lang dyan sa unexplained eh. Andun eh, di ba? So, parang bakit hindi maipaliwanag yun, di ba? So, yun talaga yung mangunguna dyan. Yung hindi may paliwanag na paggastos ng confidential funds, intelligence fund, ng tanggapan ng pangalawang Pangulo at ng DepEd. Ayun. Kakailanganin din daw po nilang ipaliwanag ang panig ni BP Sara. Nako. Doon sa kung ito ako ito anyay may tatanong sa kanila. Pero siyempre, hindi nila ginawa dahil inabot nga lang sila ng 6 na araw para kapanayamin ang 2,160 respondents. Maging mas mapanuri. Yun. Ito na po yung kanyang... Grabe yung tanong, Yung tanong is yung mismo, wala talaga. Sabi ko sa inyo, simpleng tama yung sinabi nitong dalawa. Tsaka tama yung hinala natin kahapon sa ginawa nating video, eh. Di ba? Talagang may karga yung tanong. Naku po, malupit. Tuloy. Konklusyon doon sa kanyang naging pahayag. Ang hindi po inilitaw sa survey, sa mga report, ayun ngang tanong na, kasi dyan bago yung survey, ay survey mismo,
base dito sa SWS, Oo. ang kanilang mga katanungan, ang unang tanong ay eto. Ha? Alam mo kung anong tanong? Ano? Dati na po ba ninyong alam ito o ngayon lamang? Did you know of this previously or only now? Ang tinutukoy niya, impeachment? Impeachment. Okay, oo. Dito ang nagsalita ng 47% ay alam nila. Okay. At Oh. 53%, majority, hindi nila alam yung impeachment na yan. So yun ang istorya dapat. Dapat majority ng Pilipino, hindi alam na may sinusulong palang impeachment. Ako ang news head ng isang nagbabalita. Ito ang tamang headline. Yun ang headlines mo. Kasi majority ng Pilipino, hindi alam na may impeachment. Yun. Di ba? Oo. Pwede mo bang baligtarin ito na sabihin mong mas maraming may Pero alam? kung i-stand mo yun, ayun nga talaga lilitaw doon. Oo. Majority ng mga Pilipino gustong ipa-impeach. Majority Hindi, yung... ito yan. Sa sumunod na tanong yan. Ayun. Ito ang sumunod na tanong. Oo. Kayo po ba ay sumasang-ayon o hindi sumasang-ayon sa paghahain ng grupo ng mga individual na ito ng kasong impeachment sa House of Representatives laban kay Vice Presidente Sara Duterte? Oo. Kayo po ba ay ipapakita yung card? Oo. Agree or disagree sa kasong impeachment na ito? Aha. May agree or disagree. Di ko, pipili ka na lang. Okay. So, alam mo ba kung ano pinili ng mga tinanong? Okay. Bagamat may 53% na nagsabing, hindi ho namin alam yan eh. Ngayon lang namin nalaman. Yun ang paunang tanong mo di ba? Ito ang resulta. Okay. Dito tayo magtutuos dyan. Oo. Ito, kwentahin nyo kung totoong majority Ano, ay... maghahasa ako ng labahan? Maghasa ka na ng calculator. Sige. Calculator ang kailangan. Ha? Ay, ito, mga babayan. 41% nagsabi, agree. Itinuro yung kasi may card eh. Okay, Ibig sabihin, I assume, kung card yan, papakita, ituturo mo yung agree. Oo. 19% sabi, hindi ako sasagot. Undecided. So, 19. Okay. Undecided yun, 90%. Undecided. Hindi niya malaman kung agree o disagree. 35% disagree. Ayaw. Ayaw, hindi. Tutol. Disagree. Oo. At 5% ay hindi sila makapagbigay ng opinion. So, hindi ko maintindihan bakit hindi pa pinagsama yung undecided at walang opinion, di ba? Oo. Ikaw, paliwanag mo. Yung isang siguro yung undecided, hindi ako makapagpasya, ganyan paano yung isa na undecided? Sabi siguro, wala, ayaw ko po yan. Yung do not know. Wala akong alam dyan. Pinag-iwalay mo pa. Ibig sabihin, pareho silang walang desisyon, di ba? Tama. Wako pakels. Ngayon, tingnan natin, 19% merong posisyon against. 5% hindi pa alam. 35% disagree. Ayaw. Pag kinuwenta mo yan, 59% yan dyan eh. 59%? Siyempre. Ilang 53? Kung ako nito, 59% Kaya nga 41 yung hindi eh. magsusulong ng impeachment. Ayun. Kasi yung isa ayaw, yung isa walang opinion, yung isa ay ayaw magbigay ng opinion. Ayun. Hindi ba? Pero, teka lang, doon sa paunang tanong, ano yung majority? Yung bago yung tanong na yan, yung majority, walang alam. Dati ninyong alam ito? Okay. Ngayon lang. Ngayon lang, nung nag-uusap tayo, halimbawa, doon sinasabi kaya. Naku, ngayon lang. Ngayon, nagtanong kayo, may impeachment pala? 53% dyan. Ang nagsabing, ngayon lang siya nagkaroon ng Ngayon kaalaman. lang sila nagkaroon ng kaalaman. May yan ang majority. Tapos, doon sa mga May alam. hindi sang-ayon, 35%. Tapos, may 5% plus 19% na pinaghiwalay pa na pareho namang walang opinion. Hindi ko ako pala nagsasurvey, tatawagan ko yung boss, yun pala mga tinatanong natin na hindi alam pala impeachment, hinto muna natin ito. Kaya nga, kalahati eh. Di ba? Anong pagbabatayan mo ngayon, di ba? Distorted yung yung resulta ng survey mo ngayon. Kasi yung mga tinatanong mo, hindi naman alam. Paano ngayon na nalaman nila na Meron una, pala. ayaw pala ng
Pangulo yan. O yun. Dahil makakagulo sa ating bansa. Magaling ang ginawa ng INC. Na-emphasize na ayaw ng Pangulo yan. Oo. Pangalawa, ay hindi naman pala nasusunod ang rule of law dyan. Nako, galing talaga. Hindi lang INC nagsabi niyan, kahit iba pang mga vlogger. Yung Oo. due process, minamadali ninyo ha? Oo. Kasi yung mga nauna palang mga pagdinig ng Quadcom, ay para lang makabuo ng mga kung ano-anong paratang na ihahain sa impeachment eh. Yo! Hindi ba? Oo. Hindi, bali nga ang magiging batayan mo sa survey mo kung gano'n ang magiging laman. May Yon. So, iyon na po. Doon po tayo nagtatapos, mga kababayan. Yan ay sinasabi lamang po natin paulit-ulit na wag ho kayo nagpapaniwala. Kaya ho kayo ay magsusubscribe po sa channel natin para upang may paliwanag ho natin paulit-ulit ang tunay na nangyayari. Doon lamang tayo sa katotohanan, tas kayong humusga. Yan po ang katotohanan. Kalahati ho sa tinanong. Ay actually hindi kalahati. 53% sa tinanong sinabing wala silang alam. At 47 lang ang nagsabing, oo, nadinig na namin yan. At doon sa 47, 41% lang nagsabing gusto namin. The rest, ayaw nila o ayaw pa nilang sumagot. In other words, mababa lang po ang percentage. Sabi nga ni Bobby Tiglao, 19% lang doon sa pangkalahatang tinanong ang nagsasabing ayaw, gusto nila ang impeachment. 19% lang. Naku po. Tapos, paulit-ulit, di ba? Alam naman po natin, pag paulit-ulit, mukhang magiging totoo na, di ba? Yung prinsipyo na paulit-ulit, maaari maging katotohanan na. Paulit-ulit na sinasabi ng mga kongresista at iba pang politiko na, ayan ay majority. Kaya mga kababayan, wag ho kayong bibitaw. Dito sa channel na to, lagi nyong ino-notify. Pag ayaw mag-notify sa inyo, ulitin nyo, notify nyo, tapos i-notify nyo uli. Subscribe kayo. Kaya para talaga makita ninyo ang katotohanan at maibalita natin kasi lalo na ngayong malapit na eleksyon, ay naku po, maraming lalabas na fake news dyan. Okay? So maraming salamat po. Ako po si Banat. Bye!